So, hi guys! So, today, pag-uusapan naman natin kung ano ang Customs of Tagalog. So, ano nga ba ang Customs of Tagalog? Well, basically, Custom of Tagalog people, guys. No? Ito yung mga tradisyon natin na hanggang ngayon is ramdam pa rin natin sa kultura natin bilang mga Pilipino. Kasi di ba guys, kahit nasa modern world na tayo ngayon, is meron pa rin mga bagay na hindi natin maiwan kasi parte na yung pagiging Pilipino natin. So, for example, guys, the barangays before. So, before the Spanish colonization, guys, the Tagalog society, it is organized into barangays. So, dito meron tayong tinatawag na datu. So, sila yung tagapamahala at tagapagdesisyon sa barangay. And, lahat ng tao dito, guys, is meron sila kanya-kanyang role. Meron tayong mga mayayaman o yung tinatawag natin na maharlika. And of course, meron tayong normal na mga mamamayan at merong alipin. So, mga Pilipino din, guys, is naniniwala sa mga anito. So, this is what we call the pre-Catholic spiritual system. So, bago pa man naging Catholic ang Pilipinas, naniniwala sila sa animism. So, ito yung mga spirits na dapat daw nating igalang kasi maaari sila magbigay ng swerte o ng malas. So, para hindi daw sila magalit, guys, is yung mga tao noon, nagbibigay sila ng dasal o ng pagkain sa mga anito. So, this was usually guided by the Catalonan. So, equivalent daw ito ng spiritual advisor ng mga panahon nila noon. Next, guys, is yung kasal. So, noong unang panahon, hindi lang pagmamahalan ang puhunan sa kasal. Meron tayong tinatawag na dowry system. So, ibig sabihin, kailangan magbigay ang groom ng regalo sa pamilya ng babae. So, kumbaga, proof ito na kaya niyang buhayin ang kanyang asawa. Kasi sa kanila noon, guys, kailangan financially stable ka bago ka magpakasal. So, meron din tayong pagmamano, guys. So, this is one of the most important customs of Tagalog. So, ito yung mga ginagawa natin sa mga matatanda, lalo na sa mga lolo at lola natin. So, ito yung paglagay ng kamay nila sa noo natin as a sign of respect. Next, guys, is yung Filipino hospitality. So, mga Tagalog, guys, is very hospitable yan sila. So, tayo yun. So, ibig sabihin, mainit tayo mag-welcome ng mga bisita. So, isa sa pinaka-common na paraan is yung kapag may bisita, may merienda. So, kahit hindi naman kayo gutom, guys, no, or busog kayo, parang required na pakainin mo yung bisita mo. Okay, guys, so those are just some of the customs of Tagalog, no. So, kahit nagbabago man yung panahon, buhay pa rin yung core values ng Tagalog customs natin. Yung respect, yung family, and the hospitality. So, even though we're not aware about it, pero ginagawa pa rin pala natin yung ibang customs of Tagalog before, until today, no. So, that's the customs of Tagalog. Ang bawat tingin ko sa kanila ay puno ng pangarap at pagtatanong. Bakit sila malaya at kami ay itinakdang maglingkod habang buhay? Para sa iyo, Dato, walang mga ngaso sa mato na gaya ko. Ang iyong lakas ay biyaya mula sa mga diwata. Kainin mo to, alipin. Baka magutom ka sa pangangahoy. Uy. Alam niyo ba, nakita ko si Gat Danaw kanina. Ang kisig niya talagang tingnan. Sana magkaasawa tayo ng maharlika. Nang sa gayon, kahit kalahati ng ating mga anak ay magkaroon ng maayos na buhay. Bukas sa Pandot, makikita na natin ang mga maharlika. Naway pagpalain tayo ni Bathala ng isang mabuting kinabukasan. Mukhang may masamang kutob ako nito.
kababayan, mga mahal kong kasamahan, tayo nagtipon ngayon upang ipagdiriwang ang mahalagang okasyon ngayon. Isang pagdiriwang ng pasasalamat at pagkakaisa, isang pagkakataon upang alalahanin ang ating mga ninuno at ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Bathala. Sa araw na ito, hindi lamang tayo nag-aalay ng kasiyahan, nagpapakita din tayo ng pasasalamat sa mga lupa at kalikasan na nagbibigay buhay sa atin, sa mga ilog, sa mga bundok, at sa kusing na hangin nagpapapalakas sa atin. Ngayon, tayo ay magsasama-sama upang magdiwang, magpasalamat, at magkaisa bilang isang barangay. Magdiwang! May traitor sa atin. Sino ang nagdala ng sumpa sa barangay? Na paano kaya si Dato Mato? Paano na ang barangay Mahi? Di ko rin alam, pero sigurado ako, may taong may pakana ng lahat ng to. Di kaya kagagawan ito na isang manggagaway? Maraming klase ng tao ang gumagamit ng kapangyarihan. Una na roon ay ang katulunan, maaaring lalaki, maaari ring babae, na iginagalang sa lahat ng isla. Pangalawa roon ay ang manggagaway, mga mangkukulam na nagdudulot ng sanhi at kamatayan sa pamamagitan ng kanilang. At ang pangataho dyan, ang manghuhulap, nakikita niya ang hinaharap. Huwag mong kalimutan ang silagan. Tama, dahil kung nakita nila kayong nakasuot ng puti sa gabi, kukunin nila ang inyong atay. Sana wala sa atin ang mangkukulam, ang naglalabas ng apoy mula sa kanyang katawan. At kung may makitang walang ulo sa gabi, magtatanggal yun. Ang demonyo mismo ang naglalakad. Ngunit ang kinakatakutan, ang utloban, isang taas lamang ng kamay, kamatayan ng dulot. May nakita akong babae sa pandot. Nakataas ang kanyang kamay habang nagsasalita si Dato Mato. Ayon sa ugali ng mga Tagalog, ang paglilibing sa isang dato ay hindi lamang paglalamay, kundi isang paglalakbay. Ang bangkay ni Dato Mato ay inihanda na parang isang mandirigma, sakay sa balangay patungo sa kabilang buhay. O tali-tali, o sani-sani, wa dali-tali, o sani-sani, Mona Lisani, Manalisani, Mona Lisani, Jana Lisani, Hindi maaari to! Kahit alipin, may kaluluwa rin siya! Ganyan ang tradisyon. Kailangang sumama ng alipin sa dato hanggang sa kabilang buhay upang magsilbi sa kanya maging sa kamay nilaan ng mga kaluluwa.